Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Kamusta? Kamusta? Yan, may dumating tayong parcel. Ito yata yung binili nating battery para dun sa ating GoPro Hero 13 Black. Kasi nga kung maalala nyo doon sa isang video ko nung dumating yung camera na replacement galing sa GoPro, wala siyang kasamang battery, so in-orderan ko siya ng aftermarket na battery. May kasama siyang charging hub. Pero hindi ako sigurado kung ito ba yun talaga. Kasi parang magaan masyado. Pero bubuksan natin para malaman natin. So ito yung details nung ating parcel guys. Galing siya ng Camgo. Ayan. So possible nga na ito yung in-order kong battery na may kasamang charging hub. Kasi may isa pa akong in-order sa online. Yung screen protector tsaka lens protector para sa GoPro Hero 13 Black. And ito nga yung ating camera. Kung makapansin nyo yan, sealed pa rin yung kanyang mga screen at yung kanyang lens. So hindi pa natin tinatanggal kasi nga wala pa yung battery niya, so hindi pa natin magamit. So hopefully lang tama itong ating hula dito sa ating parcel na ito na nga yung battery. So buksan na natin para malaman natin. Ang gunting dito. Hindi ko maalala kung same lang kasi yung pinagbilang ko ng battery at saka ng screen protector para dito sa camera. Okay. Ito nga yung battery. You know. Battery charger box from Camgo. Capture the moment. Yan, battery charger box for Hero 13. Ang brand niya pala is Telecen. Pero yung pangalan kasi ng online na binili ko is Camgo. Pero yung brand niya pala is Telecen. Hindi ko na rin maalala eh. Bali aftermarket siya na battery tsaka charger. So ito yung battery, 2 piraso. Yan. JH GP meaning GoPro 13. Di ko alam yung ibig sabihin ng JH. Pero ito GoPro 13. So yan, umorder tayo ng 2 piraso para may spare. Kapag nalobat yung isa, charge natin dito sa charger yung isa na nalobat para hindi tayo mabitin sa mga recording natin. And tingnan natin yung itsura ng charging box or charging hub. Yan, kasama siyang USB-C to USB-A na charging cord. At ito yung kanyang charging box. So pwede ka mag-charge ng 3 battery. Pero pagkakalam ko hindi siya mag-charge ng sabay-sabay. Kung sino yung pinaka low bat, pinaka empty, siya yung una mag-charge. Hindi sila sabay-sabay na magcha-charge kung sasalpakan mo man ng 3 battery. So lapag muna natin yan and labas natin tong battery. Yan. Enduro battery 13 for Hero 13. Pero hindi to original guys, hindi original na battery from GoPro. Ano siya, aftermarket. And sa pagkakaalam ko guys, mas mataas yung milliamp niya kumpara dun sa original na battery ng GoPro Hero 13 Black, yung original na GoPro battery. Kasi dito 2110, hindi, sorry, 2100 milliamp. Pero sa original na battery yata kasi ng GoPro is nasa 1900 lang yata. Kaya ito yung binili ko. So kahit pa paano mas mataas siya, mas matagal siya malulubat. Pero obserbahan ko pa rin. Kasi yun nga, aftermarket,
Siyempre mas okay pa rin talaga yung original battery. So malalaman natin kapag ginamit na natin pang record ng ating GoPro Hero 13 Black. So ilabas pa natin yung isa. So ayan siya guys. Iba yung design niya compared sa mga naunang battery ng GoPro. And hopefully lang tumagal. Kaya dalawa rin yung binili ko para ngayon nga may spare. Kasi once na ginagamit mo na to, nakasalpak na yung isa at biglang nalobat, wala kang spare. So wala na. Tapos na yung recording mo. Unless kapag may spare ka at fully charge siya, once na malubat yung isa, pwede mong ipalit kaagad yung may charge, and yung tinanggal mo doon sa camera pwede mo na i-charge habang ginagamit mo ulit yung camera. Yan siya. So yun nga, gaya ng sabi ko, pwede ka maglagay ng tatlo sabay-sabay pero hindi siya magcha-charge ng sabay-sabay. Usually sa mga charging hub na ganito, ang nauuna yun nga yung pinaka-empty. Pero kung pare-pareho silang empty yung battery, tapos sinalpak mo sabay-sabay, ang magcha-charge na una is yung nasa gitna. Kasi meron din tayong charging hub para dito sa ating ginagamit na pang-record, yung ating GoPro Hero 11 Black, tsaka yung ating Insta360 camera, meron din tayong charging hub. So ganun usually yung nangyayari, laging yung sa gitna yung nauunang nagcha-charge. So ayan, try natin salpak yung isa, tingnan natin kung may charge siya ngayon. Yun, nakita nyo yan, nag-blink yung kulay pula dito, indicator. So meaning meron siyang charge. So try natin i-open. Ito yung first time na i-open natin tong camera. Kasi nga nung na-receive natin walang battery, so hindi natin mapagana. So ito yung first ever na ita-turn on natin tong camera. So let's see. You know, GoPro. So yan, mag-select muna tayo ng settings, language, English. By using this GoPro, I agree to the term of use available at gopro.com/legal. Agree. So yan, yung isang reason kung bakit hindi ko pinili yung GoPro Hero 12 na ino-offer sa akin ng staff na nag-assist sa akin sa GoPro replacement, kasi nga wala siyang features ng GPS, and itong GoPro Hero 13 meron siya. Yan. So tinatanong dito, GPS enables awesome features for your videos including optional data overlays. Hindi pala siya tinatanong sinasabi niya kung ano yung features ng GPS. So i-on natin yan. On. Tapos meron din siyang voice control. Turn on to control your camera using your voice. On. Voice control language English, US. Yan. Update checklist. So meron siyang 46% yung ating battery. And kung mapansin nyo, SD card check. Insert SD card. So naka cross out siya kasi nga wala pa naman tayong sinasalpak na SD card sa kanya. So battery check, 20% battery life or 10% when connected to power. Yan. So ibabak natin. Oop. So yun na pala yun. Kailangan pa bang insertan ng SD card?
Kasi wala siyang option na enter or select. Meron siya back. Kaso pag binak mo naman, babalik dito sa option na to. So sinasabi niya dito na insert SD card. So kukuha muna ako ng spare na SD card. So yun guys, open natin yung ating GoPro Quick Up. Yan, GoPro Quick Up. Then scan natin. Wait lang, paano ba i-scan to? Ah, yun pala. Bluetooth pair. So na-trace niya kagad or na-scan niya kagad yung GoPro natin na Hero 13 Black. So nag-appear kagad siya dun sa Quick Up. And connected na kagad siya. So camera update. So continue lang tayo. So ayun siya. Update camera. Your GoPro is almost ready. Update your camera software to get the latest Hero 13 Black features. Don't leave the app. Your GoPro will power off and on a few times. So ayan, nag-loading siya. So bali nang hingi pa siya ng update. So ayan, nasa 4 pa lang siya. Hindi ko alam kung gaano katagal yan, kung 100 ba yung magiging finish niyang loading na yan. So nasa 7 pa lang siya. So ipa-fast forward na lang natin kasi medyo may katagalan pa yata to. Much later. So yan guys, malapit na siya matapos. Medyo may katagalan din. Kasi halos umabot siya ng 15 minutes. 14. So yan, magpi 15 minutes nga sakto. So yan, 99, 100. There you go. Legal disclaimer. So yan, mahaba-haba tong basahin na to. So i-accept na lang natin and i-continue natin. And then na guys, nag-update na siya. Downloading update dito sa ating camera. So yan guys, nag 100 na siya. So installing update. Medyo may katagalan din para mag setup nitong GoPro Hero 13. Kasi ito sa Hero 11 Black hindi naman masyado, pagkakaalala ko. So parang wala nang hiningin ganitong update nung kinonect ko siya sa app.
So ayan, reconnecting to GoPro. Ayan yung number niya. So yan, 20 minutes na yung lumipas simula nung kinonect natin sa apps. So lalapag ko muna, medyo nangangalay na ako. Di ko lang sigurado kung dahil sa wifi, signal ng wifi, kasi nakakonect lang ako sa hotspot dun sa isang cellphone. So yan, update completed. So yan nga, nag on and off siya. So yan, ready to use na siya. Update complete. Update is complete when you can see the live view from the camera on the rear screen. So ito nga yun. So got it. And then ready to use na ang ating GoPro Hero 13 block. So check ko na lang yung setting niya mamaya, later on. And kung mapapansin nyo nga dito sa ating quick up, yan na siya, GoPro Hero 13 block. So enable natin yung, nawawala yung connection. So bali ngayon 36% na lang yung ating battery, kanina 46%. Medyo may katagalan din kasi yung naging process ng pag-update. Nasa 22 minutes yata. Cancel natin. Enable natin yung preview dito sa ating cellphone. At ang oras na yan, 12:57 dito sa ating camera. Pero dito sa ating cellphone is 2:03 ng tanghali. So kailangan pa nating set up yan mamaya. So ayan guys, nakakonect na tayo sa ating quick up. So ayan, pag ginalaw-galaw mo yung camera, kumbaga ito yung magiging monitor mo. So pwede mo siyang gamitin na pang shutter itong ating cellphone. Kung halimbawa nasa malayo yung ating camera, naka-stand sa malayo. So yan guys, gumana naman yung battery and all good naman yung ating GoPro Hero 13 block. At magagamit na natin to for vlogging. So mamaya lalabas ako paglilibot. So te-testing na natin to. Ito na yung gagamitin natin. So isa-separate ko na lang yung video nung ating paglilibot kasi medyo mapapahaba na kung idudugtong ko pa rito sa ating pag-setup ng ating GoPro Hero 13 block. So yan, pwede natin i-operate dito sa ating cellphone. Time warp, video, super photo. So yan siya guys. So turn off natin gamit itong ating cellphone. Power off your GoPro. Okay. So ang lakas nung ano niya, ang lakas nung beeping sound niya. Pero nasa setting yan kung gaano kalakas mo siya gustong i-set. May high, medium, tsaka low. So lalagay lang natin siya sa low. So yun,
Ayos. Gagamitin natin mamaya to. I-charge ko lang muna ulit yung battery para hindi tayo maubusan mamaya sa ating pag-record mamaya sa ating paglilibot. So ayan guys, napagana na natin itong ating GoPro Hero 13 Black at yun nga, gagamitin na natin siya pang record mamaya kasi maglilibot ako. So ito na yung gagamitin ko pang record. So para matry natin kung gaano din katagal bago malubat yung ating nabiling battery, yung replacement battery or aftermarket na battery. So hanggang dito na lamang tong video na to guys. Maraming salamat sa panonood and see you on the next one. Bye!